Pamilya ay ang kauna-unahang eskwelahan ng bawat miyembro nito. Paaralan ito ng pag-ibig at kabanalan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis, ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato o kaya'y 2 inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan nila si Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayoy 84 na taon na siyang biyuda. Lagi siya sa templo at araw-araw sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ang batay lumaking malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay family. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ngayong huling araw ng taon, 2023, mamayang gabi sasalubungin na natin ang panibagong taon, ay ating ipinagdiriwang ang Holy Family Sunday. Napakaganda at sana ang bawat pamilyang Katoliko ay magsimba, lalong-lalo na sa araw na ito that we celebrate the Holy Family Sunday.
Pero ito isang magandang paalala sa ating lahat na habang tinatapos natin ang taong ito at sisimulan ang panibagong taon, we end and we begin with our family. At lagi nating tatandaan that the church is the family of God. Pero ang simbahan ay binubuo ng mumunting pamilya, yung pamilya ng bawat isa sa atin. At tayo ay dumating sa mundong ito sa pamamagitan ng pamilya. Sabi nga, no man is an island, ang ating sinilangan agad ay isang community, isang pamilya. Kaya nga mga kapatid, ipagdasal natin lalo na sa araw na ito, ang bawat pamilyang Pilipino, ang bawat pamilyang Katoliko. Mga kapatid, ngayong araw na ito, narinig natin sa ating kwento, no, yung pagdadala sa ating Panginoon sa templo. At pagkatapos nilang gawin yung kanilang responsibilidad, ay umuwi na sila sa kanilang tahanan sa Nazareth. Ang ating mahal na ina, si San Jose at ang batang si Jesus. At sabi dito sa Gospel, ang batang ito ay naging malusog, lumago sa karunungan at naging kalugod-lugod sa Diyos. Ito yung katangian ng isang pamilya. Sabi ni Pope Francis sa kanyang Amoris Laetitia that the family is a school of love and a school of holiness. No? Napakahalaga na maunawaan natin ang nais sabihin ng Santo Papa na ang pamilya ay eskwelahan. Eskwelahan ng pag-ibig at kabanalan. Una, ito'y eskwelahan ng pag-ibig. Escola Caritatis, School of Love. Which means, yung pagmamahal ay una-una dapat nararanasan, natututunan ng isang bata sa loob ng kanyang pamilya. Kapag hindi natutunan ng bata ang pagmamahal, ang pag-ibig sa loob ng tahanan, kung saan-saan niya ito hahanapin, hahalugarin, kung kani-kanino at kung paano. Kaya napakahalaga that love is being taught and being learned, no, sa loob ng tahanan. Kaya malaki ang pananagutan at responsibilidad ng bawat magulang sa loob ng isang pamilya. Sapagkat kayo ang kauna-unahang katikista, kauna-unahang guro, at ang ituturo ninyo ay pagmamahal. Sa pamamagitan ng mga konkretong karanasan within the family. Yung tipong pagmamalasakit sa isa't isa, pagtutulungan sa gawaing bahay, yung pagrespeto, hindi pagmumura, o kaya naman paggamit ng mga magic words, sabi nga, yung sorry, thank you, excuse me, and yung mag-appreciate. Kasi tayo mga Pilipino, mas madali tayong manglait kesa mag-appreciate ng bawat isa. So yung pag-appreciate sa kakayanan, sa kagalingan, hindi yung pagkukumparahin ng mga magulang yung kanyang anak. Yung bang you recognize the giftedness of each one of your children. At mag-umpisa doon sa kanilang strength, sa kanilang giftedness, sa kanilang galing. For sure, may kanya-kanyang kakayanan ang bawat bata na hindi dapat ipagkukumpara ng mga magulang. And sabi rito sa ating gospel, no? At itinuturo na ating Santo Papa na yung pamilya is not only a school of love. Ito rin ay school of holiness. No? Because to love means to be holy means to love. Pero pag sinabing holiness, it is about relationship. No? Dahil ang holiness nag-uumpisa sa prayer. No? At ang prayer ay hindi lamang recitation of words, but prayer is relationship. Relasyon, ugnayan sa Diyos na makikita sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga rin na ang pamilya ay maging isang school of prayer. Sabi nga, the family that prays together stays together. Kaya ang mga magulang, ang kauna-unahan dapat nagtuturo sa kanyang mga anak tungkol sa pananampalataya, tungkol sa pananalangin. Paano kung hindi mo alam bilang magulang ang mga dasal ng Katoliko? Kung kayo mismo ay hindi marunong magdasal, kung kayo mismo hindi marunong magsimba, mga kapatid, nakasalalay sa inyo bilang mga magulang yung faith formation
ng inyong mga anak. Hindi lamang po yan responsibilidad ng mga pare, hindi lang yan responsibilidad ng mga Catholic schools, ng mga madre, ng mga katikista, but primarily, responsibilidad ng bawat magulang na Katoliko at Kristiyano. Kaya nga, wag lang asawa ng asawa na hindi ka naman mature at hindi naman malalim ang iyong buhay pananampalataya. Mga kapatid, a family, a school of love, and a school of holiness. Sana po ipagdasal natin, no, as we end this year today and as we begin another year of our life, sana po iugat natin ang ating sarili, ang ating pamilya sa Diyos. At alam niyo po, ang demonyo, si Satanas, gustong-gustong sirain niya ang pamilya. Bakit? Dahil ang pamilya ang basic unit of the church. Kapag sinira, winasak ang pamilya, ang simbahan, ang buong simbahan ay apektado rin. Kaya nga, si Satanas, pamamagitan ng mga batas ng tao, ay nagtataguyod ng mga panuntunan, batas na sumisira sa pamilya. Ano po yung batas na yun? Yung tinatawag nating death bills, no? Yung divorce, yung euthanasia or mercy killing, yung abortion, yung temporary birth control devices, at yung homosexual union. Lahat ng ito, itong legalization of all these laws are actually anti-family. Kaya nga mga kapatid, sana ang bawat pamilya ay nagdarasal. Sana ang bawat pamilya ay nakatalaga sa Diyos dahil may kalaban ang ating mga pamilya, ang bawat pamilya. Mga threats, pangamba na maaaring makasira sa pamilya. Kaya ngayong araw na ito ay ipinagdarasal natin ang ating sariling mga pamilya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, ang pamilya ay kung saan lumalago kami, hindi lang sa kalusugan, kundi ganun din sa karunungan at sa kaluguran sa iyo. Nawa ang aming pamilya iyong ingatan at protektahan, panatilihing matatag at nagdarasal. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.